Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong kapanalig, Nico Cruz. Ano po ang lagi nating tatandaan, especially pag tayo binabagyo, especially pag may mga taong gumawa ng masama sa atin, hindi maganda at ano man yan, ay lagi nating isipin at ilalagay din natin sa ating kaloob-looban ay God is forever in control. Agree guys? Kung agree po kayo, isang napakagandang palakpak, mainit na palakpak para sa ating Panginoong Jesus na talagang He is forever in control. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso dahil ituturing kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapanalig sa inyong active participation. Naunawaan po ninyo ang active participation ay dramatically nakaka-apekto dramatically sa ating success conscious. Kung hindi po tayo nakikipag-participate kahit alam nating tama, failure ang ating consciousness. Kasi dalawa lang po yan, success saka failure. Ang una ko pong itatalakay sa inyo for today, November 2, ang episode 84, Lumagong Matibay sa Ilaw ng Aking Presensya. Sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoong Jesus. Jesus Calling, Sarah Young. Bago natin talakayin ng episode 84, talakayin po muna natin ang introduction sa Genesis sa libro ni John C. Maxwell, The Maxwell Leadership. Yes, mga kapanalig, Leadership Bible. Bakit po tinawag na Leadership Bible po ito? Kasi sa standard na New King James Version na ginamit na pinagsulatan ni John C. Maxwell ay idinagdag niya lamang itong mga leadership lessons na ilan po mga kapanalig sa librong ito na hardcover. Marami ang bumili nito ako'y mapalad lamang, talagang meron siguro talagang ipapagawa si Lord Jesus sa akin noong 2013 or 2014 nabigyan ako ng ganitong libro. Nung panahon na yun, hindi pa ako nagbabasa ng Bible. 2015 po ako nagsimula sa mga taong ginamit ni Lord Jesus Christ na buksan ang aking isipan, na basahin ang salita ng Diyos. Partikular sila Dr. Sandra, Rayson Fon, sila Brother Bo Sanchez, lalong-lalo na ang paliwanag ni Jim Rohn. Kung gusto mo raw magtagumpay ng todo sa buhay mo, ay basahin mo ang The Greatest Book na walang tatalo sa book ng Bible. At nang gusto mo pa ng iba, ay ma-inspire ka sa mga self-help books, mga novel books, at mga documentary books, at iba pang mga buhay ng ibang tao na mapulutan mo ng aral. Dahil ang pagbabasa ng Bible, sabi ni Jim Rohn, ay dalawa ang makukuha mo dyan. Sabi niya, inamin niya, hindi ako eksperto, hindi ako theologian, sabi niya, pero nung basahin ko ang Bible, mapalad akong iminulat agad ng aking ama at ina, sabi ni Jim, na si Kristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. At ininganyo nila akong basahin ng Bible kasi nagbabasa ang aking magulang ng Bible, sabi ni Jim Rohn. Dalawa ang makukuha mo. Ang unang makukuha mo sa Bible, pag nagbasa ka ng Bible, especially humihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu para maunawaan. Kasi ang trabaho ng dyablo ay magnakaw, manira,
at pumatay. Si Lord Jesus Christ ay pumunta para tayo magkaroon ng buhay, hindi lang ordinaryong buhay, kundi masaganang buhay, para makarating tayo sa kanyang kaharian. So, unang makukuha mo sa pagbabasa ng Bible ay example. Example po ng mga obedient tulad nila Joshua, nila Moses, na minsan ding hinamon ng pagkakataon na talaga halos umiyak ito sa Panginoon na patayin niyo na lang ako, Panginoon, sabi ni Moses. Ang sakit ng ulo ko rito sa 2 milyong kataong mga kababayan kong Israel. Ayaw makinig, ang titigas ng ulo. Hindi ko naman po ito mga anak. Pero pasakit sila sa akin, Panginoon. Pero pinalakas siya ng Panginoon at nagpatuloy bilang democratic deliverer na mambabatas si Moses. Democratic po siya ng leader. Si Joshua ay baliktad na pumalit sa kanya. Siya ay general leader na kung gusto mo ng tubig, kay Moses ay bibigyan kanya ng tubig sa pamamagitan ng paghingi ni Moses ng power sa Panginoon at gagamitin yung baston para sumibol ang tubig. Si Joshua ay kung gusto mo ng tubig, magbungkal ka. So, magkaiba silang leader pero parehong masunurin sa Diyos. Ang isa sa pinaka gusto ko rin na masunuring propeta ay si Hosea. Inatasan ng Panginoon na si Hosea ay asawain niya ang prostitute at sinabi sa kanya na pagtataksilang kanyan, ganyan kasi ang ginawa sa akin ng Israel. Taksil ang mga tao sa Israel sa akin, so ganyan ang mangyayari sa iyo. Napakahirap na tungkulin, di po ba? Na sabi, asawain mo ang isang mababang lipad at pagtataksilang kanya. Pero sumunod ng walang alinlangan si Hosea. Kaya ma-inspire tayo kay Hosea. Sino pa? Si Jeremiah na napakabata na nung inatasan maging propeta. Sabi niya, nung una nag-i-excuse. Pero sabi ng Panginoon, kahit nung nasa sinapupunan ka pa lamang, Jeremiah, ay tinawag na kita. At huwag kang mag-alala sa kahinaan mo, palalakasin kita. So, sumunod si Jeremiah kahit na talagang binugbog ng todo-todo, pinasakitan, binalak na patayin, sumunod. Napakarami pang mga propeta, tulad din ng huling propeta sa Old Testament, si John the Baptist, na napakamasunurin din. So, magkaroon tayo ng example, sumunod tayo sa mga masunurin na mga nauna na. Si Tatay Abraham na masunurin, sinubukan siyang napakatindi yung pagsubok sa kanya, trial. Paano nga siya magiging ama ng mga nasyon kung hindi susunod sa ama? Sabi niya, isakripisyo mo yung anak mong si Isaac. Ay hindi nag-alinlangan si Tatay Abraham. Iginayak niya ang kanyang anak na si Isaac, nagpasama ng katulong, at sabi niya sa mga katulong, nung malapit na sila sa bundok na kanilang pakay ni Isaac, kung saan niya papatayin ang sarili niyang anak na si Isaac, which is promised son, na matagal itong paugis itong si Abraham at saka si Sarah, pero nung nagkaroon ng anak, ay babawiin ng Father God in heaven. Wow, napakatinding trial yun. Hindi nagalinlangan. Sabi niya sa kanyang mga alila, dito kayo at babalik kami. Biro mo yung salita niya yun. Babalik kami. Alam niyang papatayin niya ang anak niya. Pwede niyang sabihin, babalik ako. Hindi, sinabi niyang babalik kami ni Isaac. So, ibig sabihin, talagang alam ni Abraham na talagang totoo sa pangako, at hindi napapako ang pangako ng Panginoon. Dahil gagawin talaga siyang ama ng nasyon, sinubukan lamang siya. At nung papatayin na niya, naigapos na niya, kasi nagtaka si Isaac, nung nandun na sila sa bundok. Heto na ang ating patalim, heto na ang ating mga kahoy para silaban. Tay, nasaan po ang isasakripisyo? Anong sagot ni Tatay Abraham? God provides.
Pero nung sasaksakin ng araw niya, ay inawat siya ng anghel at may biglang umusbong na hayop na, kung hindi ako nagkakamali, para itong kambing. Hindi makakakit ang ganong uri ng hayop doon. At sabi ng Panginoon, Abraham, ng anghel, Abraham, huwag mong gagawin yan. Hindi nung napalingon siya, ayun na yung hayop na nasukol sa isang bus na mga halaman. So yun ang sinakripisyo. Kaya pumasa si Tatay Abraham. Ang tanong ni Pastor Ed Lapis naman, paano kung hindi sumunod si Abraham kay Father God? Sabi ni Pastor Ed Lapis na napagandang tanong, hindi na natin puproblemahin yun dahil sumunod kung hindi sumunod, talagang babawiin. Kasi ibinigay yan ng Panginoon sa kanya, babawiin kung gustong bawiin. Nasa kanya na yun. Kasi hindi natin pwedeng pangunahan ang Panginoon. Lahat ng kaya niyang gawin, pag ayaw niya, hindi rin natin kayang pilitin. Napakagandang paliwanag ni Pastor Ed Lapis. Ini-encourage ko kayo, kung gusto niyo ng spiritual growth, Pastor Ed Lapis ang puntahan ninyo sa YouTube. O kaya kung nasa Pilipinas kayo, malapit ka sa lugar nila, walang siktahan sa kanilang day-by-day ministries. Nagsimula sa Saudi Arabia 38 years ago. Sinimulan sa Saudi, and then nung umuwi yung mga Pilipino sa Saudi, hindi na sila nakontento na may church sila sa Saudi, itinatag sa Pilipinas. Lumagong-lumago kasi nabiyayaan ng isang Pastor Ed Lapis ang day by day, at hindi lang kanyang sariling ministries kundi pati sa atin. Sa akin, marami rin naitulong yan. Nung una, nung sinuggest ng kumparing Aiko yan, saka si Maring Iris na mag-asawang kumpare ko, bago pa mauso ang YouTube, nung nandito na kami sa Canada, kung di ako nagkakamali kasi dumating ako rito 2009, mga 2010 sinare nila yan. Kung gusto mong lumago pare, kasi kami lumago sa Pilipinas hanggang ngayon ay kay Pastor Ed Lapis. Walang sektahan, magaling magpaliwanag. Bakit si Pastor Ed Lapis ang aming gustong isuggest sa iyo kung gusto mong lumago? Yes, pare, kung gusto mong lumago. Kung gusto mong lumago lamang, walang makakapagpilit sa iyo. Kami ay nagbibigay ilaw lamang sa iyo. Paring Nico, sabi sa akin ng mag-asawa. At sinubukan ko, pero dahil hindi pa ako handa noon, nung panahon na hindi pa ako nagbabasa ng Bible, pero parang ang puso ko talagang naghahanap. Empty. Naghahanap siya. Kilala natin si Kristo, tayo Katoliko, nagsisimba, pero hindi pala nakatapos lang sa simba. Talagang pinakamatindi ay how you become for Christ. How you become for Christ. Kaya nga, sabi sa John C. Maxwell Leadership Bible, true vine ay obey God, remain in God, receive from God, and reproduce for God. And reproduce for God. Na-inspire ako nung talagang tuloy-tuloy na akong lumalagong spiritual sa tulong ng banal na espiritu. Hindi ko pinagmamalaki sa inyo mga kapanalig, kundi binibigyan lang kayo ng inspiration. Nasa inyong pagnanasa. Nung narinig ko yan kina Pastor Ed Lapis, ay talagang lalo akong na-inspire. Noong una nga, dahil sabi ko nga sa inyo, noong una, nung sinubukan ko, hindi ko tinanggap ang mga paliwanag ni Pastor Ed Lapis. Makamundong isipan yung naisip ko na hindi ko na kailangan i-share sa inyo. Sino ba itong tao na ito ng ganito nagsasalita, bla. Tayo ay warrior pa noon, tayo ay judgmental pa noon. Pero ngayon, sinisikap natin na hindi na maging judgmental, hindi na maging warrior, dahil nandiyan talaga ang Panginoong Jesus. For the past almost 5 years, ay talagang sumusubaybay na ako kay Pastor Ed Lapis, at natutunan ko pang dahil nanatili ako sa Katolikismo, ay natuto akong sa pag-iinganyo ng isang tao dito na mas may edad na nakilala ko dito sa Regina,
na kung gusto mo lumago, magbasa ka ng gospel reading every day, sabi niya. Every day if you can. Sinubukan ko, pero nung nag-YouTube ako, na-search ko si Bishop Broderick Pavilo, First Things First. Wow! Ang tinatalakay sa First Things First ay second reading. Kasi nga, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon masyado ang second reading, which is salita din naman ng Diyos yan. Lagi tayo sa first reading at saka sa gospel. And then, TV Maria. Yan. At iba pang mga social media platforms ng Catholic. Gusto ko rin yung testimony ni Father Hans at saka ni Father Roy. Dahil matututo ka magluto at mabubusog ka pa sa kalaman sa about God. At anong pangalawa na makukuha natin sa Bible, sabi ni Jim Rohn, ang pangalawa po ay warnings na hindi na tayo tumulad sa mga taong baliko at nung nakilala ang Panginoon pero sa dulo ay bumaliko pa rin ng daan. Marami dyan ng mga warnings, sabi ni Jim Rohn. Kahit ngayon, yung nangyari sa Bible, nangyayari ngayon, ay wag na tayong tumulad sa mga taong hindi sumunod sa Diyos. Una, sumunod, pero hindi nila natapos ng maganda ang kanilang buhay, ng kanilang laban. Kasi hindi importante yung panimula ng iyong karera ng buhay mo. Ang pinaka binibigyan ng pansin ng Panginoon ay yung how to end your race. Paano mo tapusin ang karera ng buhay mo? At si Jim Rohn, natapos niya ng todo-todo ng maganda ang kanyang buhay. Hanggang ngayon, nananatili ang pangalang Jim Rohn. Parang si Andrew Carnegie. Si Jim Rohn ay kinuha na ng Panginoon, I think 2009. Sila Dr. Wayne Dyer, mga mahusay yan. At iba pang mga nauna sa atin. Si Zig Ziglar na naging Kristiyano at the age of 45 na. At yung nakilala kong bago sa BNI na sinabi niya sa kanyang BNI presentation at siya ay naging Kristiyano last year sa edad niyang 58 na puti. Wow! At pinalandakan niya sa amin lahat sa BNI kasi sa BNI isa rin sa iniiwasan dyan yung banggitin mong relihiyon mo kasi nga iba-ibang kinakaaniban ng tao, pero kung magpipresent ka, pwede mo rin namang bahagyang sabihin. Ay, katulad ko, pag ako'y tinatawag na magpresent, ang introduction ay sinasabi ko talaga na aktibong Kristiyano. Kasi yun naman ang totoo. Hindi para ipagyabang, kundi para bigyan ng inspirasyon ang mga kapanalig natin. Yun. So, una, anong mapapala sa Bible? Example, and then warnings. Ito na po ang Genesis, mga kapanalig. Medyo umaba ang ating introduction. Ang Genesis dito sa Maxwell Leadership Bible ay ito po, na introduction ni John C. Maxwell. Sa bawat chapter, mula Genesis hanggang Revelation, mayroong introduction si John C. Maxwell. Kaya mas madali mong maunawaan to dahil sa mga introduction, dahil sa mga lessons, which is 800 lessons. Kaya nga, 1,600 pages itong libro na ito. Ito na po. Genesis, the book of beginnings, overflows with leadership lessons. It profiles some of the greatest leaders in the Bible. But everything begins with God. Ulitin po natin, active participation dramatically affects our success conscious, mga kapanalig. But everything begins with God, the ultimate leader. After creating the universe and the planet on which we live, He handed leadership of the earth over to
humankind. Pagkatapos gawin ni Father God in Heaven ang universe, ang San Sinukog at ang Mother Earth na perpekto, talagang napakaganda ang pagkagawa ng ating Father God ng San Sinukog, lalo-lalo na dito sa ating tinitirhang wala nang iba kundi ang Mother Earth. Pero after niyang ginawa, ibinigay niya ang leadership sa ating mga tao. Hindi niya binigay sa mga ibang creations niya ng mga nauna, dahil may mga nauna siyang kinreate, katulad ng dagat, ng mga bundok, at ng mga halaman, mga hayop, ay huli tayong kinreate niya bago siya nag-rest. Ito po. You and I were created to lead and to rule. Same our ability to lead, however, and Genesis introduces the story of God's plan to redeem sinfully independent people from the bondage of following their fallen nature. Isn't most of his history the history of conflict among people trying to lead and rule one another, independent of God's direction? Sabi niyang tanong ni John C. Maxwell, isn't it most of history the history of conflict among people trying to lead and rule one another, independent of God's direction? Kasi ang Father God in Heaven ay siya ang atas niya sa atin, lalo kay Tatay Adan, ay to rule over the earth, hindi para to rule over one another, hindi para tayo ay i-rule ng bawat tao sa atin. Although mayroong government laws, may mga human laws, spiritual laws, at iba pang mga universal laws, hindi inata sa atin yan na tayo ay i-rule over ang bawat isa sa atin, kundi ang ibang creations. Malinaw na malinaw yan dito po sa sulat ni John C. Maxwell. That's why Genesis often gives accounts of men and women trying to sort out whether to lead or follow, obey or rebel, serve God or live for themselves, because God designed people to lead, to have dominion over the earth. Malinaw na malinaw po yan. To have dominion over the earth. Hindi po to have dominion over one another. Kahit kapatid nating bunso yan, hindi natin pwedeng kutsain at alipustahin, or kahit na mababang tao, pulubi man, hindi natin pwedeng alipustahin yan. Mayroong kanya-kanya tayong free will na ibinigay ng Panginoon, kasi nga hindi niya tayo ginawang robot, kaya papuri sa Panginoon. Ito pa ang karugtong. We know that we possess a ruling capacity, but as a sinful beings, we tend to go our own way instead of following God's leadership. Genesis 6 tells us the humankind became so wicked and self-serving that God determined to start over again. To start over again. Ulitin ko po yan, napaganda. Genesis 6 tells us that the humankind became so wicked and self-serving that God determined to start over. Sa Genesis Kapitulo 6 ay lumabas na ang kasamaan ng tao. Napakasama ng tao sa Genesis 6 pa lang. At ang Panginoon ay determinado para magsimulang muli. Anong ginawa niya para magsimulang muli? Ito po, God flooded the earth, sparing the family of only one man, Noah. Sa gustong panimula ng Panginoon, hindi niya natis kasing may nakita siyang isang taong masunurin,
At ang puso niya ay may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Ni-reserve niya si Noah para makapagsimulang muli. Sinama ang kanyang pamilya. You know the story. At 100 years na ginawa ni Noah ang ark. At gaano kalaki ang ark? Narinig ko kay Pastor ang arko. Kay Pastor Joel Austin. 1.5 football stadium ang laki ng arko na ginawa ni Noah. Pinagtatawanan siya dahil paano nga naman daw aandar yun nung araw, wala namang motor. Hindi alam ng mga tao, lulutang kasi nga babahanan todo sa buong mundo. Masunurin si Noah kahit na ito ay nagpapastol, shepherd, kung hindi po ako nagkakamali, ay ginawa niya ang utos ng Panginoon na binigay sa kanya ang talagang accurate sukat ng paggawa ng arko. Hindi karpintero, pero dahil sumunod sa Diyos, binigyan ng talento para magawa ang arko, na perfectong arko. Ito po ang kasunod. God flooded the earth, sparing the family of only one man, Noah. After the flood, the earth began to repopulate itself, and people learned to cooperate with one another, but still they failed. Nabigo muli to follow God, which is the Tower of Babel, nasa chapter 11 po yan, verse 1 to 9, provides a major symbol of humankind's arrogance. The people had a clear vision and strong leadership, but they rebelled against God. That's why God confused their speech and inaugurated a new leadership plan for them. He divided the peoples into language groups. Then, later, choose one of those groups, the Hebrews, as his very own, to set an example for others. God's leadership of the Hebrews began just before His eternal covenant with Abram. Ang unang pangalan po, kung di nyo pa alam mga kapanalig ko kay Kristo, ang unang pangalan ni Abram na binanggit sa Genesis ay ni Abraham ay Abram. Later renamed Abraham and continued with the patriarch like Isaac, Jacob, and Joseph. The leadership lessons they learned fill the final 38 chapters of Genesis. God intended not only for them to remain pure for Him, but also to lead other nations back to God by modeling a lifestyle that would attract followers. Ulitin ko po. God intended not only for them to remain pure for Him, but also to lead other nations back to God by modeling a lifestyle that would attract followers. Yan po introduction ni John C. Maxwell. Ang iba pang mga sinulat niya rito ay may kaunting paliwanag kung ano ang mababasa mo dito sa Genesis. At ito nakalagay, it all begins with God, the ultimate leader. Ito yung God's rule sa Genesis. Ano ang rule ni Father God in Heaven sa Genesis? Nakalagay din dito, God wanted His creation to begin well. He communicated His vision for the world to Adam, to Noah, to Abraham, then to Isaac and Jacob. Like all good leaders, God took initiative. Yes, like all good leaders, God took initiative. Nagkusa si Father God in Heaven. Kaya dapat tularan natin ng mga good leaders na nagkukusa na gumawa ng kabutihan. Yet, He never forced His leadership on anyone. Pero hindi na mumuwersa ang ating Ama sa Langit na banal.
Dahil binigyan niya tayo kasi ng will, mga kasama, mga kapanalig. Hindi niya tayo ginawang robot na sunod-sunuran lamang. Each time His people failed, sa bawat pagkakamali ng mga tao, He laid out His plan. Ay nilatag pa rin ni Father God in Heaven ang kanyang napagandang plano. Then, selected those He would invite to take appropriate action. He relentlessly pursued His plan of redeeming men and women from their failures, even as He maintained a relationship with them. Ang relentlessly ay walang humpay. Leaders in Genesis, sinasabi rin dito sa Maxwell Leadership Bible. Sino ang mga leaders sa Genesis? Nandyan si Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Potiphar. Binanggit din dito si Potiphar na laki ng papel niya sa buhay ni Joseph. At si Pero na matinong Pero. Other people of influence in Genesis, Eve, si Nanay Eva, the builders of the Tower of Babel, Sarah, asawa ni Tata Abraham, Lot, pamangkin ni Tata Abraham, Rebecca, asawa ni Isaac, Laban, dito ay kapatid ni Rebecca, Isa, sa salita natin Esau, yan ay panganay na anak ni Isaac sa ni Rebecca, na kuya ni Jacob. Potiphar's wife, binanggit din dito, ang asawa ni Potiphar. Kasi, bakit nasulat ang asawa ni Potiphar dyan, ay yan kasi ang dahilan kung bakit nakulong si Joseph. Pinagbintangan si Joseph na ginasa siya, pero ang totoo, 2 beses ninasa ng asawa ng Potiphar, asawa ni Potiphar, na ikama ni Joseph itong si asawa ni Potiphar. Pero may takot sa Diyos, may respeto sa kanyang among si Potiphar, hindi pumayag kahit na talagang lalaki ito kasi. Siyempre, mayroon din pangailangan tayong mga lalaki, pero napakatindi ng disiplina sa isip at sa gawa nitong si Joseph. Lessons in leadership, ito pa. God created humankind to lead and rule, but only within the context of His leadership. Leaders must learn to adjust their plans while holding tenaciously to the vision. Ito pa, everyone leads and follows someone. Ito pa ang huling dalawa. No one can lead well without following well. Bangitin natin sabay-sabay, mga kapatid, mga kapanalig. No one can lead well without following well. Wala raw magiging mabuting leader na hindi muna mabuti ito at masunuring tagasunod. Na mabuti munang tagasunod. Kung mabuti kang tagasunod, magiging mabuti kang leader. At ang panguli, individuals must see the benefits of the vision before they will commit to it. At may isa pa pala sa kabilang page, to win trust, leaders must exhibit both character and competence. Ulitin po natin, to win trust, leaders must exhibit both character and competence. End of quote. Ito na po ang napagandang episode 84 sa libro ni Sarah Young. Babasahin po natin sa tulong ng Banal na Espiritu ang nasusulat sa Psalms 116 verse 5 to 7. Ito po, it says, gracious is the Lord and righteous. Yes, our God is merciful. The Lord preserves the simple. I was brought low, and He saved me. Return to your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakagandang Psalms. Dito hinango ang message ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig.
At ang sumunod, dahil 3 po ang ating babasahin for today sa October 2, libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Episode 84, Lumagong Matibay sa Ilaw ng Aking Presensya. Mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Pangalawa po, nasa Ephesians chapter 5, verse 20, sabi ng mga Canadian. Ito po ang verse 20 sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 20. Ito po. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. At ang panguli, nasa Isaiah chapter 30 verse 15. 30 verse 15. Ito na po. It says, For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. But you would not. That's it. Ang scriptures for today's episode 84, Lumagong Matibay sa Ilaw ng Aking Presensya. Message po sa atin lahat ni Lord Jesus Christ. Ito po ang mensahe. And then mamaya, pag ninilay-nilay natin itong episode 84 sa tulong ng Banal na Espiritu at quick review sa episode 83. Grow in the light of my presence. Your weakness does not repel me. On the contrary, it attracts my power. On the contrary, it attracts my power, which is always available to flow into a yielded heart. Do not condemn yourself for your constant need of help. Instead, come to me with your gaping neediness. Let the light of my love fill you. A yielded heart does not whine. Hindi po alak ito. Ang whine, mamaya po, bangitin mo natin ang translation po niyan. Or reveal when the going gets rough. It musters the courage to thank me even during hard times. Yielding yourself to my will is ultimately an act of trust. In quietness and trust is your strength. Yan po ang dulo ng mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Episode 84, Lumagong Matibay sa Ilaw ng Aking Presensya. Yan po ang unang message sa atin lahat, mga kaibigan. Yung title na yan, Lumagong Matibay sa Ilaw ng Aking Presensya. Kasi ang iyong kahinaan ay hindi magpapawalang bisa sa akin. At yan pa ay salungat. Contrary, salungat. It attracts my power. Yan pa ay salungat. At yan pa ay nakakainganyo, nakakadagdag ng aking kapangyarihan. Sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig, na ito ay available, na ito ay nandyan lamang, na para umagos sa anong puso? Yielded heart, mga mabababang puso.
At do not condemn yourself, sabi ni Lord Jesus Christ. Huwag mong kundinahin ang iyong sarili, anak, sa iyong pangangailangan at sa iyong mga kailangan ng tulong mo sa ibang tao. Instead, come to me. Halika na mayroong gaping neediness. Ang gaping po ay nakanganga ng iyong pangangailangan. Hayaan mo ang ilaw ng aking pagmamahal ay pumuno sa iyo. Hayaan mong ang aking love, ang aking pagmamahal ay pumuno sa iyo. Ang yielded heart, ang mababang puso, mabait na puso, ay hindi yan wine. Wine ay angal. Spelling po ng wine ay parang whining, W-H-I-N-E, or rebel. Hindi ka aangal, hindi ka magre-rebelde na pahirap ng pahirap ang iyong paglalakbay. At yan pa ang magbibigay ng ikatlong tao na siya ay present. Sino po tinutukoy ditong third person present? Yun po ang Google translation ng monsters. Hindi po yung monster. Ito po ay monster point. Parang sa construction area, lalo na sa construction site, ay mayroong monster point. At kahit sa mga building natin, mayroon tayong monster point. Ito ay magbibigay daan sa ikatlong tao. Ay si Holy Spirit po yan, na magbibigay ng magpapalakas sa iyo, magbibigay sa iyo ng tapang na ako'y pasalamatan mo, sabi ni Lord Jesus Christ, kahit na sa mahirap na panahon, sa maraming problemang panahon, sa taghirap na panahon. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili kang mababa ang loob mo at hayaan mo ang aking will, ang aking nasa sayo, ang aking kagustuhan ay makamit mo ng todo-todo ang namakamit ni Lord Jesus Christ, ang ating pagtitiwala sa Kanya at ang pagpapaubaya sa Kanya bilang nag-iisang Diyos sa ating buhay, at tayo ay gagawa. Mayroong kasamang gawa na may kasamang pagtitiwala. At sa pakikipagniig mo sa akin, anak, ng tahimik na may kasamang tiwala, ay yan ang iyong lakas. Sa pakikipagniig mo sa akin na may kasamang tiwala, nakikipagniig ka na tahimik, na may talagang todo-todong tiwala, ayan ang iyong lakas. Woohoo! Napakaganda ang ating episode 84, mga kapanalig. Ito po ang quick review. Dahil nasa 43 minutes na po tayo, napakaganda ng ating mga topic. Quick review ng episode 83. Do not be discouraged by the difficulty of keeping your focus on me. I know that your heart's desire is to be aware of my presence continually. This is a lofty goal. Ito ay matayog na layunin. You aim toward it but never fully achieve in this life. Don't let feelings of failure weigh you down. Pababain ang loob mo. Instead, sa halip, try to see yourself as I see you. First of all, I am delighted by your depth desire to walk closely with me through your life. I am pleased each time you initiate communication with me.
Ako'y humahanga sa iyo pag lalo na nagkukusa kang makipagniig, makipag-usap sa akin. In addition, I notice the progress you have made since you first resolved to live in my presence. When you realize that your mind has wandered away from me, don't be alarmed or surprised. You live in a world that has been rigged to distract you. Susugan natin to at pagdiinan natin to. Itong huling words na binanggit dito, pag napagtanto natin mga kapanalig, ang ating isip ay pagala-gala, walang pinupuntahan na pabalik-balik sa panahon na tayo ay naghirap, dumanas ng maraming problema, pinabalik-balikan natin ang mga taong sa isipan natin, ang mga taong gumawa ng hindi mabuti sa atin, kahit nung tayo bata pa, ay hindi ka dapat maalarma o masupresa kasi namumuhay tayo sa nailigpit ng mundo na para tayo ay disturbuhin. Each time you plow your way through the massive distractions to communicate with me, sa bawat bungkal mo ng iyong buhay sa mga talagang super laki at mabigat na mga problema na nagdi-distract sa iyo, na umiistorbo sa iyo, makipag-usap ka lang sa akin, anak. Ito ay maabot mo ang tunay na victory, ang tunay na tagumpay ng kagalakan, at ito ay maliit na pagtatagumpay mo, pero lumalaki ito na magbibigay daan ng magandang liwanag sa iyong mga araw. Woohoo! Napakaganda mga kapanalig. Ito po ang mga ngaral 11. Mga ngaral 11 verse 6 to 10, kasi sinimulan po natin ang napakagandang mga ngaral, ika-11 kabanata, verse 1 to 5. Dito na po tayo sa verse 6 to 10 dahil 10 verse po ito. Ito po ang continuation kahapon sa episode 83. Sa umaga, inihasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya'y umasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Kung ang tao'y nabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Ngunit, alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Huling 2 verse po, verse 9 and 10. Sa tulong ng Banal na Espiritu, ika-11 kabanata pa rin po tayo ng mga ngaral. Ito po, magalak ka sa binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit, tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Iyong ipagsusulit sa Diyos. Sabi ni mga ngaral King Solomon po dyan, kung ikaw ay kabataan, pwede mong gawin ang lahat na magpapaligaya sa iyo, pero meron siyang paalala na tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Pag-harap mo sa Panginoon, ay mayroon kayong dalawang pag-uusap about sa mga ginawa mo. At siya ang judge. Verse 10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan.
Yan po ang napakagandang mangaral kalabing isang kabanata. Quick review na po tayo. Ito na po ang ating pagtatapos. Quick review ng 10-point personal power. Bakit nabigyan ng 1 milyon kada taon? 1900s. Opo, 1900s ang si Charles Schwab. Ano ang mga katangian niya? Meron po nag-doorbell pero kailangan natin tapusin po ito. Ito po ang 10-point rule of personal power. Binahagi ni Andrew Carnegie nung in-interview ni Napoleon Hill noong 1908. Ito po ay nasa Audible, dating nasa YouTube po ito. Narinig ko ng ilang beses sa YouTube pero nawala po na po ngayon, nilagay sa Audible. Napakaganda kasi, very valuable. How to raise your own salary. So, ang mga katangian ni Charles M. Schwab na nakita, na ipinakita niya nang walang talagang kapalit, talagang likas. Kasi difference maker si Charles M. Schwab na nagsimula ring mababa as a clerk ni Andrew Carnegie pero nag-aral at dahil mahusay ang kanyang attitude, mahusay ang kanyang pagkatao, ito ang mga 10 dahilan kung bakit nabibigyan siya ng 1 milyon kada taon. Ang sahod niya lamang po na inirebel, siniwalat ni Napoleon Hill ay 75,000 a year nung executive officer na siya ni Andrew Carnegie, pero nabibiyayaan ng 1 milyong dolyar sa panahon ng 1900s. Kasi ito po, mayroong habits, mayroong ugaling definiteness of purpose si Charles M. Schwab. Yan po number 1. Number 2, mayroong promptness of decision. Nakakapag-decision kaagad ito. Kasi may mga taong talagang or majority ng mga tao matagal magdesisyon pero mabilis magpalit ng desisyon. Sila Henry Ford, mabilis magdesisyon lalo na pagka gustong-gusto niya nang gawin at may katibayan na siya at yan ay passion niya, tulad ng paggawa ng coaching Ford ay talagang hindi nagbabago ba ng todo. Kung magbago man ng desisyon ay konti lamang, hindi niya totally i-abandona ang una niyang desisyon. Number 3, soundness of character. Number 4, intentional honesty. Ang intensyon lamang ni Charles M. Schwab na nakikita sa kanya lagi ay honesty. At mayroong number 5, strict discipline of decision over one's emotions. Kaya niyang disiplinahin ang kanyang isip, ang kanyang kalooban, ang kanyang emotions. Mga emotions, 14 pong emotions po yan. Nahati sa dalawa. The first is first 7 positive emotions and then the second part ay 7 negative emotions. Alam na alam ni Charles M. Schwab yan. Number 6, mayroon siyang obsessional desire to render useful service. Payo ng tatay ni Arnold Schwarzenegger, whatever you do, wherever you are, kung saan ka man tutungo, Arnold, be useful. So, kaya nagtagumpay din si Arnold Schwarzenegger. So, yan ang number 6 na katangian ni Charles M. Schwab kung bakit nabibigyan ng 1 milyong dolyares kada isang taon noong 1900s. Noong 1900s. Talagang pinagdidiinan natin yan. Ngayon, madali nang mabigyan ng 1 milyon ng mga talagang karapat-dapat na tao. Mas madaling makamit ang 1 milyon, pero noon, mahirap. Malaking pera, super laking pera ang 1 milyong dolyares. Pero binibigyan ni Andrew Carnegie kasi napapakinabangan niya ng todo kasi ay umaako ng responsibilidad. And then number 7, thorough knowledge of occupation. Alam na alam ni Charles M. Schwab, nakita mismo ni Andrew Carnegie sa kanyang protege na si
Charles M. Schwab ang pagkatoro knowledge. Talagang alam na alam ni Charles M. Schwab ang kanyang trabaho at willing to learn new things dahil alam niya na hindi dapat huminto na matuto pa ang tao habang buhay. Alam niyo po ba, maputol tayo sa number 7, si Theodore Roosevelt. Nung mamatay siya noong 1919, ano ang nakita sa kanyang unan? Ano po? Libro. Kahit sa death bed ni Theodore, the great President Theodore Roosevelt, ay libro ang kanyang kapiling. And then number 8, tolerance of all subjects. Hindi nakikipag-argumento ng todo-todo itong si Charles M. Schwab. Di ba? Binahagi na natin yung kwentong hindi makapagkota ang kanyang isang department at wala siyang sinabi, wala siyang ginawang hindi niya pinagbantaan, which is ginawa ng manager, supervisor, pinagbabantaan ng mga workers. Steel industry nila ni Andrew Carnegie ay napakaganda ng kanyang ginawa, which is tolerance of all subjects. Number 8 po yan. And then number 9, loyalty to one's personal associates in faith of supreme being. Napakatindi nito, mga kapatid. Loyal na loyal si Charles M. Schwab sa kanyang sariling makipag-asosasyon sa pananampalataya niya sa Diyos. Malamang Kristiyano ito kasi si Andrew Carnegie ay very Christian, at sa mataas na pagkatao nating mga tao. At number 10, enduring thirst for knowledge and alertness of imagination. Idadagdag ko na lang na panghuli, mga kapanalig, bago matapos po ito, ay ito po. Itong ang pagmamahal ay nakakahilom. Sa libro ni Louis Hay, You Can Heal Your Body, ay talagang napakatindi ang kaaway nating mga tao, kaya nagkakasakit ang mga tao dahil sa 4 na letra. Tinawag ko itong CARG. C-A-R-G. Ano po ito? Nakalaban natin, kaya tayo nagkakasakit. C as in criticism, mahilig tayong mag-criticize, judgmental tayo. Madali tayong magalit. Letter A, anger. And then letter R, resentments. And then number yung huli, which is pang-4, letter G as in guilt. So, criticism, iwasan po natin yan, mag-criticize. Kung criticize mo ang kapwa mo, pinintasan mo ang Diyos, pinintasan mo din ang sarili mo. Kaya nananahan ng Diyos sa atin lahat. And then, anger, huwag kang magalit kasi malaki ang bayad. Malaki ang bayad pag nagagalit tayo. Kung hindi natin maiwasan magalit ng mabilis at magpatawad agad. And then, letter R, resentment, mga sentimento natin. Sentimento dito, sentimento doon, tampururot dito, tampururot doon, masamang-masama sa ating mga body cells at iba pang mga sakit ng katawan. And then, guilt, tayo'y nagigilty. Tayo'y makipagrelasyon ng maayos sa ating konsensya at hayaan natin ang Holy Spirit ang gumabay sa atin para gumawa ng kabutihan, na maging mabuti sa isip at mabait sa gawa for God's greater glory. Yan lang po, mga kapanalig, ang episode 84. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout kay Angelica, kay Kuya Romy, at sa lahat sa inyo. Salamat muli, at pati kay kapanalig Marvin Iskat. I salute you, Sir Marvin. Bye-bye now. God bless.